Morning po mga kapatid, happy Tuesday morning. Isang umaga na muli ay kaloob sa atin ng Panginoon. Kaya patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon Diyos. At sa umagang ito, tayo ay magpapatuloy sa ating morning online ministry o devotion. Ito ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Sisimulan natin ang ating mga araw sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, paano matutupad ang mga pangako? Di po ba? Minsan may kasabihan tayo, ang mga pangako ay laging napapako. Ang ating pong batayang talata ay ating mababasa sa Philippians 4:13. Very familiar ang talata na ating pong batayan na nagsasabi sa atin, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Hindi ang lakas na nagmumula sa ating sariling willpower, sa ating sariling intuition at insight ang tutulong upang matupad natin ang ating mga pangako.
kundi ang lakas na nagmumula sa Panginoong Hesus. Ang wika nga, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang sinabing ito ni Apostol Pablo ay maaring sabihin natin ng ganito o parang paraphrase. Meron akong lakas at kapangyarihang sapat upang magawa ko ang nais kong gawin, at ang lakas at kapangyarihan ito'y nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Tunay po mga kapatid, ang dami nating mga promises, ang dami nating mga pangako. Pero mapapansin natin, marami ay mga hindi natin nagagawa at tutupad. Isa lang po ang isa sa mga dahilan ay hindi po sapat ang ating mga lakas. Kinakailangan natin talaga ang lakas ng biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Yan po ang sekreto ni Apostol Pablo na kanyang pinapaalam sa atin. Ang sekreto na nabatid niya, ang kalakasan ay nagmumula sa ating Panginoon. At ito ay tinukoy ni Apostol Pablo nang sabihin niya ang lahat ng ito na binanggit sa Filipos 4:12. At ganito po ang sinasabi. Alam ko kung paanong magikahos, alam ko rin kung paanong managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paanong masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, o ang managana o ang maghirap. Kaya batid ni Apostol Pablo sa karanasan ng kanyang buhay na tunay na mayroong Panginoon na nagpalakas sa kanya. Wika nga po sa wikang English, I have learned the secret. Natutuhan ni Apostol Pablo ang sikretong binabanggit ng mga mystics. Para kay Apostol Pablo, ang Panginoong Hesus ang katugunan sa lahat ng kanyang paghahanap. Ang Panginoong Hesus ang nagpupuno sa kanyang kakulangan. It was Jesus who filled his emptiness. Mga kapatid, lahat tayo ay may sense of emptiness, may vacuum to be filled. Habang hindi napupunan, patuloy tayong maghahanap. Di po ba? Ngunit si Apostol Pablo, natagpuan niya ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Kaya napupunan yung kanyang kakulangan, kaya yung kanyang mga dapat gawin na mga pangako ay kanyang nagagawa dahil sa lakas ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay kanyang natutupad ang kanyang mga pangako. Magbibigay po ako ng ilang mga gabay upang matupad ang ating mga pangako. Una, paghumiwalay sa Panginoon. Binabanggit po sa John 15:4-5, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Kaya hindi naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Nag-aalok ang ating Panginoong Hesus na pumasok sa iyong puso. Hindi niya gagawin ito nang wala kang pahintulot. You have to accept His offer, and the moment you accept Him, that's the beginning of your fruitfulness. Kapag tayo'y nakaugnay sa Panginoong Hesus, hindi lamang tayo basta mamumunga. Tayo'y mamumunga ng sagana, at kasaganahang ito'y hindi lamang sa kasaganahang material. Ito'y kasaganahan sa lahat ng mga bagay na hahantong sa isang fulfilled life. Ang mahalaga'y huwag tayong hihiwalay sa source ng power, at yan ay ang ating Panginoong Hesus, upang matupad din natin ang ating mga pangako. Number 2 po, mga kapatid, mga gabay upang matupad ang ating mga pangako, bukod sa lakas na kaloob ng Panginoon sa atin, purihin ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Ang sabi po sa unang Pedro 4:11, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipinapangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya ipapurihan sa pamamagitan ni Jesucristo.
sa kanyang kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. Amen. Purihin ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Ang Diyos lamang ang dapat maitaas at mapapurihan. Kapag nagawa natin ito, itataas naman tayo ng Panginoon. Tayo'y makikihati sa kanyang kapangyarihan at karangalan. Matutupad natin ang ating mga pangako, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihang nagmumula sa atin, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihang nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon sa atin, sapagkat tayo ay patuloy na binibigyan ng lakas, kapangyarihan mula sa kanyang biyaya upang magawa natin ang ating mga pangako na ating gustong gawin para sa ating Panginoon. Kaya dapat lagi nating pupurihin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Pangatlo po, mga gabay sa pagtupad ng ating mga pangako. Hanapin muna ang kanyang kaharian. At sabi po sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Marami ka na bang nasubok na paraan upang makamtan ang mga mithiin sa buhay at matupad ang mga pangako? Iba't iba na mga kapamaraanan ang ating mga nagawa, mga nasubok na paraan upang maabot natin ang ating mga mithiin at mga matupad ang ating mga pangako. Ang lahat ba ay iniasa mo sa sariling lakas at kakayahan? At sa ganitong paraan ba ay nakamtan mo ang inaasahan mong mangyayari sa iyong buhay? Ang wika po sa Matthew 6:33 ay unahin natin, pagsikapan natin ang mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon at ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ang talatang ito ay nagbibigay ng kahalagahan sa pagbibigay ng prioridad sa ating Panginoong Hesus. Ang pagbibigay prioridad sa ating Panginoong Hesus ay hindi nangangahulugang siya'y number 1 at may number 2 at may number 3 and down the line. Ito'y nangangahulugang lahat ng ating ginagawa na ayon sa kanyang banal na kalooban. Ito'y nangangahulugang siya ang hari ng ating mga buhay, siya ang nasusunod at hindi ang ating mga sarili. So yan po yung tatlong gabay upang matupad natin ang mga pangako natin sa ating Panginoon. Huwag tayong humiwalay sa Panginoon, purihin ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa at hanapin muna ang kanyang kaharian. Ngunit tandaan po natin ang sinasabi ng ating talata sa Pilipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa natin dahil sa lakas na kaloob ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manalangin at magpasalamat. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito na iyo pong ipinagkaloob sa amin. At muli, Panginoon, naharap po kami sa aming mga dapat na gawing mga aktibidades katulad ng pagpasok sa trabaho, pagpasok sa paaralan, at mga ina ng tahanan na mag-aaruga sa kanilang mga anak na laging nariyan upang umalalay sa kanilang mga asawa. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming buong araw na ito at ganoon din yung aming inaabot sa panalangin ng aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy po, Panginoon, ang aming dalangin na ang kagalingan, kalakasan ay kanilang maranasan. Panginoon, salamat po. Ang iyo pong mayamang pagsama sa amin sa gabay ng diwang banal ay maranasan namin sa buong araw na ito. Sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo muli sa araw ng bukas. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today, mayo at maglingkod.